Ang maitaguyod niya, pang sarili niya lang, kung maipasikat siya, wala siyang pakailangan kahit ng sino pa mang tao ang mas tagasaan niya. Tama, mali? Sunod natin, may marami to. Maibigin sa salapi. Bakit? Dahil mas inibig ng tao yung salapi kaysa yung pagsunod sa batas at palatuntunan ng Diyos na mayroong kapangakuan. Ano pangako ng Diyos? Doon sa mga susunod sa kanyang batas at palatuntunan. Di ba sabi niya, lilingapin ko kayo, pasasaganain ko kayo. Kita nyo, kasarap ng pangakong yun, no? Biro nyo pag sinabing lilingapin, paano maglingap ang isang magulang sa kanyang anak? Pinapalo palagi. Tama yun. Pagsabihan muna bago paluin. Tama yun. Kasi kapag puro palo ang ginawa mo, paglaki niyan, ihanda mo sarili mo, ikaw naman ang papaluin yan. Kaya, pagsabihan. Ngayon, tayo, iniibig natin ang Diyos, o baka tayo ang iniibig ng Diyos? Bakit? Kasi kung iniibig natin talaga ang Diyos, kung tunay na iniibig sana ng sangkatauhan ng Diyos, sana noong pa man naghari na ang kapayapaan sa dami ng mangangaral. Kaya sa madalit sabi, hindi ang tao ang umibig sa Diyos, kundi Diyos pa rin ang umiibig sa atin hanggang ngayon, dahil hanggang ngayon, buhay at nakatatayo pa rin tayo sa ibabaw ng lupa na kinatitindigan natin. Alin tama doon? Tayo umibig o Diyos ang umibig? Diyos ang umibig. Dahil kung tao sana ang umibig, sana wala na yung kaguluhan na yan, sana wala na yung kahirapan na yan, at sana nagkaroon na ng pagkakaisa, maging Kristiyano man, o maging Muslim man, o maging anong klaseng relihiyon ka pa man. Pero nang dahil sa katigasan ng ulang tao, at nang dahil sa ibinigay na habilin na po sa San Pablo, lumitaw yung kapanahunan na salitang darating sa mga panahon na to na ang tao magiging mayayabang. May pagmayabang kaya tao? Totoo yun, wala silang dapat ipagmayabang ang tao. Bakit kamo? Dahil sinabi na po sa San Pablo, sino nakakaalam sa tao kung bukas makalawa, buhay pa siya? Ngayon magmayabang ang tao sa Diyos? Ayun yung mga nagmayabang. Unang-una yung lugar ko, katatapang. Yung ginuna ng Yolanda, mabuti nakaligtas ako. Kung hindi ako siguro tapos dito sa Maynila, baka kasama akong nailibing. Kasi matatapang eh. Alin pa yung lugar na matatapang? Ha? Sa Tondo? Hindi, may niluson yun. Yun na lang muna ang Yolanda kasi wala tayong update dun eh. Tuloy natin. Mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw. Alam yung mapagtungayaw? Nangyari lang yan kanina habang nakikinig tayo. Hindi pagmumura yun. Mapagtungayaw, yung pagbagtungayaw. Kuya yun ng pilosopo. Alam nyo na. Kuya yun ng pilosopo. Hindi kuya, kapatid ka, kuya yun. Mas angat lang yun ng konti sa pilosopo. Yung habang gusto mo siyang ituwid, pilit ka naman niyang ibabaloktot. Yun ang mapagtungayaw. Alam nyo na yung mapagtungayaw. Kaya sabi ng kapatid Eber kanina, bato-bato sa langit ang tamaan. Bakit kailangan magalit? Bakit kailangan nating magalit kapag tayo tinuturuan tayo ng disiplina ayon sa disiplinang makatao? Anong gusto natin disiplina? Makahayop? Pansinin natin yung disiplinang makahayop. Bigyan nyo nga ako mostra, palaging ako na ng taya eh. Ano yung mostra ng makahayop? Halimbawa sa manok. Kapag kayong sisiw maliit, panilulukuban ng ina. Pero pag lumaki na yung sisiw, Lumulukob na sa inahin. lumulukob na sa inahin, ugali, sample lang yun. Ibig sabihin, para bang palaban. Kaya nga, salamat nga tayo eh. Meron pa sa ating tagapayo. Dahil tama yung sinabi kami ng kapatid na Roldan, kapag nanawa ang tagapayo natin at nanatili ang ugali ng sangkatauhan na ganyan, ano mangyari sa bansang Pilipinas? Pariwara. Totoo, pariwala pa rin. Hindi darating yung mga pinapangako ng mga mangangaral na kasaganaan ay bibigay ng Diyos. Bakit kamo? Dahil hindi papayag ang Diyos na hindi magkaroon ng pagkapantay-pantay kagaya nung panahon ni Moises at nung panahon ni Elias. Di ba dalawang santuaryo mayroon sa ibabaw ng lupa?
santuaryong makalangit at santuaryong makalupa. Nung itatag ni Moises yung 10 utos, inilathala dun yung batas. At ipinadaan naman ng Diyos yung kapangyarihan na pagpapala, kagayang ginawa niya pagpapala doon sa babaeng matanda sa pamamagitan ng pagpaparami ng langis sa kapangyarihan ng Diyos. Eh ngayon, bakit hindi pakita yung pagpapala ng Diyos? Bakit hindi pakita yung kapangyarihan ng Diyos? Ano dahilan? Dapat kaya ang bansang Pilipinas na pagpalain? Gagamitin lang kasi sa kalayawan. Tignan pa natin ang sabi ng kasulatan. Para hindi tayo makasagi. Kasi katatapang nyo pag nasasagi kayo. Pero saging-sagi tayong lahat nito. Masuwayin sa mga magulang. Masuwayin ba kayo sa magulang nyo? Mas maganda yung maamin ha. Bakit kayo sumusuway sa magulang nyo? Matatapang ba kayo mga magulang? Baka naman sobra kayo tapang. Kasi kapag ka ang isang magulang hindi napuspos ng aral makalangit, sigurado yung pagdisiplina niyan wala rin sa lugar. Magulang lagi may mga bangil. Yan, matapang. Tama, mali. Kapag ka ang kapag ka ang magulang hindi napuspos ng aral makalangit, ang pagdidisiplina niyan wala rin sa lugar. Parang ganito, kasimple. Magalit yung magulang dahil yung anak hindi nagsaing. Bakit hindi nagsaing yung anak? Kasi yung anak, nung paggising niya sa higaan, nakita kanyang magulang, nasa kapitbahay nakipag-chismis, ano gawin ng anak? Lalayas din. Makipag-chismis din sa barkada. Ngayon, magalit yung magulang, mamalo. Bakit hindi ka nagsaing? Eh kung ako man anak, isa lang sagot ko rin. Eh bakit nasa kapitbahay ka nakipag-chismisan? Sino ba kasi ilaw ng tahanan? Ha? Bilang isang ilaw, kagaya ng sinabi ng kasulatan, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ano gagawin ng ilaw sa isang tahanan? Ano gagawin ng ilaw? Para saan kasi yung ilaw? Para doon sa madidilim na lugar. Para doon sa mga lugar, sa mga bagay na hindi pa alam ng kabataan na may mamostro ng magulang para sa disiplina sa kanyang paglaki. Pero kapag ka ikaw magulang, hindi ka rin disiplinado. Paggising ng anak mo kung nasa sabungan ka, ano mangyari sa anak mo? Kapag ka ikaw, chismosa, ano mangyari sa anak mo? Ngayon, sisihin nyo yung mga bata. Sabihin nyo, lumaking walang disiplina. Kung hindi ko nagkain madisiplinado ka din sana, lalaking may disiplina yan. Pero tayo mga tinuturo sa pang-espiritual, kailangan mapalaki natin yung mga anak natin na mayroong disiplina. Bakit? Utos ba ng kasulatan yon? Talaga? Saan nakalagay? Sa Biblia nga. Aklat ng Deuteronomio 4:10. Yung araw na ikayo'y tumayo sa harapan ni Manong, nang sabihin ng Diyos, aralan mo sila. O, kasali ako doon, silang pinakamatigas ang ulong aralan. Noon! Kasali ako doon. Tayong lahat. At aking iparirinig sa kanila ang aking tinig upang sila'y mag-aral na matakot sa akin sa lahat ng araw na kanilang ikabubuhay sa ibabaw ng lupa. Tanong ko ulit. Totoo kayang may takot ang tao sa Diyos? Paano ba yung sinasalita naman ng nananakot? Ayun. Paano ba yung mostrong natatakot? Alam nyo minsan, ulitin ko na naman to. Minsan nakakatampo, kagaya sinabi ng maniwala ako nagtatampo mga banal na espiritu. Alam nyo kung bakit? Kasi nung magkaroon ng COVID-19, tatamaan tayo unang-una dito nito, di ba? Nung magkaroon ng COVID-19, ipinahayag ng banal na espiritu na ang igagamot lang sa sakit na idadalaos ni Haring Socrates, suka at asukal. Sino nagpabaksin sa kapatiran? Wala. Wala. Wala naman ako sinabi. Tama. Nung sinabi ng gobyerno, lockdown, at abot lang ng alas 6, kailangan, wala nang lalabas. Biruin nyo, buong mundo naging payapa. Tama. Sinunod, samantalang nung manawagan ng Diyos at nangako ng pagpapala na ipagkakalob sa bawat tao na magbabago at lalakad sa kanyang batas at palatuntunan, saan napunta tao? Yung iba nag-abroad. Yung iba nagnegosyo. Meron naman daw tumawag, sabi ng Kapatid Jaber.
Nung hindi na umubra yung kanyang pera pampagaling o pampagamot sa kanyang sarili, saan siya tumawag? Sa Diyos. Ito tanong, lahat kaya ng tao tumatawag sa Diyos, pinakikinggan ng Diyos? Totoo yun. Aklat ng Mateo 7:21. Hindi ang bawat nagsasabi, Panginoon, Panginoon, papasok sa kalanang langit, kundi yung gumaganap ng ng kalooban ng kanyang Ama na nasa langit. Ano kasi kalooban ng Diyos? Kanyang kalooban pa rin. Ano kalooban kasi ng Diyos? Simple lang. Alam nyo, minsan palagi ko inuulit, para lang tayo nagmomostra ng mga sinaunang tao na kung ano lang yung iutos ng hari, yun lang ang magiging kilos ng kanyang nasasakupan. Tama, mali? Di ba ganun yung unang panahon? Ganun din ang batas ng Diyos. Hindi ka pwedeng kumilos ng pangsarili mong kilos. Dahil kapag kumilos ka ng pangsarili mong kilos, mauuwi ka doon sa salitang, sabi na po sa San Pablo, huwag maging guro ang marami sa inyo. Paul, sabi niya naman sa ibang kasulatan, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa aral ni Kristo. Sabi niya naman sa aklat ng Kolosas, kung kayo ngay muling binuhay na kalakip ni Kristo, hanapin niyo yung mga bagay na nasa langit. Ito